Kaakibat ng pangarap ay ang pag-iinagpis, liwanag at kadiliman. Sa kadiliman ay paniguradong may nagtatakas, nagmamakaaw. Hindi na ako makapag-antay sa araw kung kailan wala ng kadiliman. Kaya sa aking mga kalaban, no limit ang ere. Ako si Jose, at ito ang kwento ng aking pinang bayan. Bienvenido de nuevo, Don Presidente. Gracias, Kapitan Tiago. Pinaghandaan mo talaga ang aking pagbabalik. 7 taong kang nawala sa ating lupang sinilangan. At alam kong sabik kang matikman muli ang putahing Pilipino. Halika at ipakilala kita sa aking mga bisita. Ito nga pala ang aking nag-iisang kapatid na si Isabel. At siya naman ang asawa ni Don Tiburcio na si Victorina. At ang kura paroko ng San Diego, si Padre Damaso. Kamusta naman ang pag-aaral sa Europa, Ibarra? Mabuti naman, Kapitan Tiago. Hindi lamang sa siyensya ang kalamang aking nakuha. Bagkus, naiintindihan ko rin ang iba't ibang pamumuhay ng mga tao na kakasalamuha ko doon. Ngunit, likas pa rin mangmangang mga Indyo, kahit saan man sila mapabila. Ikaw, Ibarra, nais mo pa rin ba mapabilang sa kanila? Ako'y lilisan na lamang. At bago ako magpaalam, nais ko lamang makita ang inyong anak na aking minamahal, Kapitan Tiago. Tingnan nyo! Ganyan na kumumasta ang galing sa Europa. Nagiging mapagmataas na at mayabang. Sino to? Ibarra, nagbalik ka? Alam mo namang babalik at babalikan kita. Kala ko pa naman nakalimutan mo na ako. Ang dami pa namang magagandang babae sa ibang bansa. Kailan ba hindi ako maghahanap ng iba sapagkat ikaw lamang aking sinisinta o Maria. Kailangan ko nang umalis, Maria, sapagkat kailangan ko pang puntahan ang puntod ng ama sa San Diego. Mag-ingat ka, Cristo. Sandali, Ibarra. Mag-ingat ka at baka mangyari sa iyo ang nangyari sa iyong ama na si Don Rafael. Tila bang may nalalaman kayo sa pagkamatay ng aking ama? Maaari niyo bang sabihin ko ano yon? Wala ka ba talagang alam? Sa pagkakalam ko, ang iyong ama ay namatay sa loob ng bilangguan. Sa bilangguan, ang aking ama na kulong? Di kaya kayo nagkakamali lamang. Hindi ako maaari magkamali. Ang iyong ama ay namatay sa loob ng bilangguan na si Don Rafael na ipinagbintangan na isang erhe at filibustero ni Padre Damaso. Sige, mauna na ako. Magandang umaga po, Ina. Magandang araw din sa iyo. Ano ay mapaglilingkod ko? Maaari ko bang malaman kung saan ang puntod ng aking ama? Nga pala ako si Crisostomo Ibarra at hinahanap ko ang puntod ng aking ama na si Don Rafael Ibarra. Ah, ikaw pala ang anak niya na galing sa Europa na ipinalipat ni Padre Damaso. Ang labi ni Don Rafael sa isang Chinese cemetery. Ngunit, malakas ang ulan ng gabing iyon, kaya itinapon na lang sa ilog ang mga labi nito. Isang kabaliwan ang iyong ginawa.
Crisostomo, mukhang nagmamadali ka. Saan ang punta mo? Sino nagsabing may karapatan kayong ilipat ang labi ng aking ama? Sino? Huminahon ka, Crisostomo. Wala akong kinalaman sa nangyari sa iyong ama. At dahil hindi pa ako nagsaservisyo noon sa panahong iyon, si Padre Damaso, siya ang namamahala noon. Nasaan si Padre Damaso? Hindi ko pa pala napaghandaan ng pagkain ng mga anak ko. Crispin, Basilio, yung anak ko. Likas sa mga Indiano, malilikot ang kamay! Tawad po, wala po akong ginagawang masama. Crispin! 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 Para saan ang daladala mo, Gina? Para sa na ito sa Cora, nais ko lamang siyang makausap dahil ang dalawa kong anak na sina Basilio at Crispin ay hindi pa nakakauwi simula kahapon. Ganun ba? Ikaw palang ina na magnanakaw na si Crispin. Napatapos magnakaw ay tumangkapang tumakas at lumisan. Sa aking nadinig, napapunta na daw ang mga Guardia Civil sa inyong tahanan. Guardia Civil? Magandang umaga po, Mang Tasyo. O Crisostomo, ba't ka na pa rito? Nais ko sana humingi ng payo sa balak kong pagpapatayo ng paaralan. Hindi mo man maunawaan ito sa ngayon, ngunit ang mapapayo ko lamang sa iyo, Crisostomo, ay yumuko ka at sundin ang nakakataas upang maipakita na ginawa mo ang kanilang kagustuhan. Maraming salamat sa iyong payo, Mang Tasyo, at mauna na ako. Pagpalaan ka ng Diyos, anak. Mag-ingat ka, Don Crisostomo, sa paglagay ng unang bato sa iyong paalam ay papatayo. Dahil narinig ko na may tangkang silang patayin ka sa pagkakataong iyon. Kumusta na kaya ang labi ng iyong ama, Crisostomo? Saan dagat na kaya yun napadpad? Huwag na huwag mong insultin ang ama ko, sapagkat wala kang karapatan. Tama na, Crisostomo. Alang-alang sa akin, mamuhuling pagbabantaan si Padre Damaso. Pasensya na, Marigat Clara, at ako'y aalis na lamang. Bigyan ng leksyon ng batang iyon. Tawagin ang Guardia Civil! Gusto mo, maaari ka po bang sumama sa amin? Bakit ba? Anong ginawa ko? Ikaw ang tinutukoy na pinuno ng pag-aalsa ng Guardia Civil. Wala akong kinalaman dyan. Sumama ka sa akin! Pabitawan niyo ako! O Alfonso, nandito na pala kayo. Nais ko palang ipakilala ang bukod tanging binibini ng sabayan ng San Diego. Siya ay nagtatagay ng kaibang ganda at kabutihan na walang iba kundi si Maria Clara. Kapitan Tiago, pinakikilala ko sa iyo sa Alfonso, kamag-anak ng aking asawa at inaanak ni Padre Damaso. Magandang hapon, Kapitan Tiago. Pati na rin sa iyo, Maria. Nais ko palang hingin ni Alfonso ang kamay ni Maria Clara. Pumapayag ko ba kayo, Kapitan Tiago? Walang problema, basta talaga na ang aking minamahal na. Kaya ko, Ama, si Crisostomo ang aking minamahal. Nangako kami sa isa't isa. Ako'y maghihintay sa kanya.
walang duda na pareho kayo na sinapit. Hindi na ako magkapaghintay na makita yung bangkay na palutan sa dagat katulad ng hintay. Pero bara gumising ka. Ibigan. Ako nga. Mag-uwag ka lang. Krisostomo? Ano nangyari sa'yo? Gumising ka! Kailangan mong lumaban. Huwag mo akong iwan. Hindi ko kakayanin mawala ka. Hiniasa ka ng mga ahang, iligtas mo siya. Makiusap. Ama, sirain niyo ang kasunduan sa aking pagpapakasal. Bakit naman anak? Ngayon patay na ang aking minamahal. Ako'y walang papakalusaran ng sino man. Papakamatay na lamang ako kung may pilit niyo man ipakasal ako sa iba. O di kaya ipasok niyo na lamang ako sa konbento. Patawarin mo ka anak. Hindi ko kaya mawala ka. Mas pipiliin ko na lamang na pumasok ka sa kumbento. Salamat, Ama. Nay! Nay! Mga tututin, Nay! Hindi, anak, buhay ka! Nay, hindi lang kapatid mo. Wala na po sa Kristo ni Nay. Wala na. Nay! 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 Sino ang taong yan? At anong siya? Ang Nay ko! Taginan niyo siya ng mga walang awang gwardyang sibil! Ako rin. Nasugat na rin ako at di na magtatagal. At babawian na rin ako ng buhay. Mangalap ka ng kahoy at itakip mo sa aming dalawa ng una. At pagka-rise, sunugin mo kami. Kung kaya mo magintong aking ibinaon at ariin niyon at gamitin mo sa iyong pag-aral sapagkat naniniwala akong kayong kabataan ay ang pag-asa ng bayan. Mamamatay akong hindi mamamalas ang pagsikat ng araw sa aking bayan. Kayong mga makakakita sa pagbubukang liwayway, malugod ninyo siyang tanggapin at inyong gunitain ang mga nabuwal sa dilim ng gabi.